Naalala mo pa ba yung unang beses na nag-type ka ng Hello World? Sariling kamay mo. Walang AI, walang autocomplete. Tara, balikan natin. Yung panahong wala pang AI, pinype mo mismo isa-isang letra. Sa unang PC o laptop mo, pinaghirapan mong intindihin lang para makita yung dalawang salitang yan. Yung pakihamdam na yon, hindi na yan mararanasan ng mga bagong programmers. Mukhang simple lang, di ba? Isang linya, print hello world, lalabas agad sa screen. Pero teka, anong totoong nangyayari sa likod nito? Ito pala ang totoong journey ng code mo. 6 na layer pababa, galing sa script mo hanggang sa pinakalog ng hardware. Tapos pabalik pataas hanggang lumabas sa screen. G, sabay nating alamin. Layer 1, ang source code mo. Ito yung sinulat mo, para sa tao. Madali mong mabasa, pero alam mo ba, hindi pa ito maiintindihan ng makina. Wala pang kahulugan nito sa computer. Layer 2, ang translator. Dito papasok ang compiler o interpreter. Kinukuha nito yung code mo, tapos kino-convert sa instructions na kaya ng basahin ng makina. Parang tagasalin lang, mula sa code mo, papuntang language na gets ng computer. Layer 3, ang operating system. Hindi basta-basta makakagalaw ang program mo sa hardware. Kailangan niyang humingi ng tulong sa OS gamit ang tinatawag na syscall. Parang security guard ito. Siya ang magbubukas ng pinto papunta sa hardware. Layer 4, ang CPU. Dito tumatakbo ang machine code. Puro numero na lang, isa-isang instruction. Fetch, decode, execute. Paulit-ulit, milyon-milyong beses kada segundo. Ito na ang totoong utak na gumagawa ng trabaho. Layer 5, bumaba pa tayo. Sa pinakailalim, wala ng salita, wala ng numero. Puro lang ito ones at zeros. At yung mga ones at zeros, mga transistors yan. Maliliit na switch na nag-on at nag-off. Billion-billion sila. On, off. Yan lang talaga. Pero paano nagiging hello world ang mga 0 at 1? Ito ang tulay. Yung byte na 01001000, katumbas yan ng letrang H. May lookup table na nagmamap ng bawat pattern sa isang character. Kaya yung binary nagiging HELLO ulit. Layer 6, ang dulo ng journey. Pumupunta ang resulta sa tinatawag na frame buffer, parang grid ng mga pixel. Isa-isang nagliliwanag ang mga pixel hanggang mabuo ulit ang mga letra. At ayan, lumabas na sa monitor mo ang Hello World. Close na ang process. Kaya isang linya lang pala, pero ganito kalalim ang pinagdaanan. Galing sa code, sa translator, sa OS, sa CPU, hanggang sa transistors at pabalik sa pixels. Lahat yan para lang sa dalawang salita. Yan ang totoong magic. Ngayon, kaya ng AI na gawin lahat ng ito sa isang prompt. Mabilis, sigurado. Pero yung pakiramdam ng unang hello world mo, yung pinaghirapan mong intindihin mismo, yon hindi na maibabalik. Sa mga bagong dev, baka hindi na nila yan maranasan. Pero ikaw, ginawa mo yan mismo at yon ang panghahawakan mo. Salamat sa panonood. Kung naalala mo yung sariling hello world mo, i-like at i-follow YouTube at Facebook. Hanapin nyo si Pinoy Free Coder. Comment nyo kung anong topic ang gusto nyong i-explain next.